Muli po tayong nagbabalik para po sa panibagong vlog ngayong gabing ito at ngayon ay talagang hindi po ako mapakali at gusto ko talagang gumawa ulit ng panibagong video para sa nangyayaring rally sa Kamaynilaan dahil kanina ang binahagi nating video rito ay kung saan iba't ibang grupo ang ating naobserbahan na dumalo. Pero ngayon, mayroon akong kunting ibabahagi ulit sa inyo. May mga ilang grupo na talagang nakatutok lang ito sa kung saan ay tungkol sa irregularidad ng nangyari sa ating bayan. At yun nga ay ang matinding korupsyon na ito na talagang ang daming sumuporta at lumabas para maghayag ng kanilang mga kinikimkim sa kanilang puso at isip. So ngayon nagsilabasan ang mga ito at una-una bago natin ito ipagpatuloy ang ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para updated ka sa mga video na ating ina-upload dito sa channel na ito. So, ipagpatuloy po natin ang pagbabahagi at yun nga ay napanood ko kanina sa isang video na kung saan ay mga sundalo na retired general sa ating mga kasundaluhan na nagkaroon sila ng isang grupo na talagang lumabas din para ipakita ang kanilang suporta dahil sa nangyaring korupsyon na ito. At hindi lang yun, maging ang isang senador na si Bam Aquino ay nagsalita rin doon sa rally o sa pagtitipon na ginanap at ayun nga sa kanya ay inaabangan ng mga tao na talagang maikulong yung mga involved doon sa corruption na yun at hindi lang yung mga maliliit na mga empleyado ang dapat nilang ipakulong o tutukan at kailangan yung mga tinatawag nating malalaking isda ang nais na makita ng ating mga kababayan, lalo na maliban kay Saldico na isa sa mga sinasabing isa sa mga utak talaga ng nangyaring corruption na ito. So, sa ngayon, andun pa rin yata ang ilan sa ating mga kababayan at patuloy pa rin na nagpapakita, nagsasalita at sumisigaw ng hustisya para sa ating bayan dahil ang nangyayari ngayon kasi gusto talaga mangyari ng mga tao ay hindi bibigyan ng proteksyon itong mga malalaking involved na personalidad at talagang nais nila ay ipakulong ito at ibalik yung kanilang mga kinuhang yaman ng ating o pera ng kaban ng bayan. Nakita rin sa video kanina ang ilang pagdalo ng mga malalaking personalidad at isa nga roon ay napansin nila si Atty. Panelo na kung saan ay talagang alam ng karamihan na ito ay kakampi ni dating Pangulong Duterte. At alam nyo, nakita ko sa isang video kanina na kung saan ay naglalakad si Atty. Panelo at talagang binugbo siya ng mga taong bayan. Hindi ko alam kung anong grupo yung mga yun, pero yun nga. At mayroon din ako napanood na isang reaction video na sinasabi nito na parang kumampi na kay BBM itong si Panelo. So, pakinggan niya natin to kung talagang totoong ang kumampi nga talaga itong si Atty. Panelo. Okay guys, meron pong isang matinding statement itong si Sal Panelo ngayon na pinag-uusapan no, sa social media, pinag-uusapan ng mga vlogger, mga sangkit dahil nga po sa taliwas ito sa kung ano po yung mga paniniwala, taliwas ito sa kung ano yung naratibo nitong mga DDS, mga Duterte supporters, kagaya po ni Harry Roque. Diba? Si Harry Roque, lagi sinasabing weak leader si PBBM. Kung ano-ano ang sinasabi mga sangkay, walang political will. Ngayon, iba po yung sinasabi ni Harry Roque, ni Sal Panelo. Ngayon, ang tanong dito, itong si Panelo nga ba, bumaliktad na kay PBBM. Dahil sa statement na to,
Ito yung pahayag ni Sal Panelo. People, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president, and he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instruction. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. So, sa ganitong usapin kasi, minsan, talagang itong si Atty. Panelo ay close friend talaga ito ni, ni dating Pangulong Duterte. At syempre, sa ngayon, inobserbahan din niya ang kasalukuyang Pangulo. At yun nga, kasi sa mga nakaraang mga komento against sa PBBM, sinasabi nila ito na isang weak leader na itong si PBBM. Pero itong si Atty. Panelo, ito, maamin na siya ngayon at sinasabi nga ng isang vlogger na ito na si Sangkay Janjan, sinasabi niya na kung kumambyo na nga daw itong si Panelo. Pero para sa akin, isang obserbasyon ng sinasabi niya. Talagang sinasabi niya kung ano talaga ang nakikita niya sa ating Pangulo. Kasi sa ngayon, talagang nakikitaan mo ang Pangulong PBBM na aktibo at kumikilos siya, di ba? Sa kabila na talagang tinitira din siya, maging ng kanyang kapatid. So, pero ginagawa niya talaga ang sa simula pa lang naman kasi ng kanyang panunungkulan na talagang pinakita naman niya kung ano ang kanyang kalidad o kanyang kakayahan sa pamumuno. Pero maraming nagbigay ng negatibo sa kanya dahil nga sa mga nangyayari na parang tulad na lang ng mga ipinangako niya na parang hindi niya na rin nagagawa dahil nga siyempre bumabagsak ang ekonomiya ng ating bansa, bumababa, kaya medyo doon pinupulahan siya na parang weak leader nga at talagang marami ang nakaka-observe mga ganun. Pero tingnan nyo ngayon, talagang maging sa sabi nga ni Panelo, maging doon sa pagkahuli ni Kibuloy o ni Pastor Kibuloy, talagang nakitaan niya na talagang hindi isang weak leader itong ating Pangulo. At ganun din sa pagkakahuli ni pagdakip din kay Pangulong Duterte. So balikan natin yung ang nakakatuwa dito ngayon sa rally na ito, ayun nga, nagpakita ng suporta ang mga kasundaluhan o mga retiradong sundalo. At hindi lang basta-basta mga retirado dahil mga ranking official ito ng ating sandatahang lakas. Yun nga, isa pa rito yung sinabi ni Senador Bam Aquino na kapag hindi, kasi nung September 21 nagsimula yung unang yung unang pagpa-rally na ginanap naginawa ng mga rallyista na ito na kung saan ay pinapakita nila na ang kanilang saloobin tungkol sa nangyayaring korupsyon at yun nga ay parang hindi naging epektibo at hindi. Pero sa nakikita ko, kumikilos naman ang ating gobyerno pero itong pangalawa ulit, kaya ginawa itong pangalawang rally na ito. At ayun nga kay Bam Aquino, kung hindi pa rin daw ito epektibo, at malamang daw magkakaroon pa rin ng pangatlong rally tulad nila Panelo. Hindi natin din minsan mahusga na tayo kung manghusga sa mga ganitong klaseng tao na sabi bumabaliktad na kaagad. Hindi yun, kasi ibig sabihin yun, lang nila, na nagpakakatotoo lang din sila sa kanilang obserbasyon sa ating Pangulo. At hindi ako naniniwala na may
nakatutok lang itong si Panilo kay Pangulong Duterte. Siyempre, matalinong tao yan eh. Siguro naman kahit sino, ganun yun eh. Parang professional, kapag isang professional ka, hindi mo dapat i-consider na ang taong ito ay sa kanya lang. Hindi na pwedeng bumaling. Inihayag niya kung ano yung kanyang nakikita para sa akin. Ganun ang nakikita ko. So, yun lamang po at sana nagustuhan ninyo itong aking video ginawa na ito at kung nais niyo pong magbigay ng inyong komento, reaction, opinion dito sa video natin ibinabahagi, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.